Magandang hapon po. Naku, eto na meron tayong Grab, no? Nagulat ako dahil yung ating Grab na nagmamaneho sa atin ngayon ay babae. Kasi pag sa atin yan, dito sa, alam mo na, sa Maynila, medyo delikado. So, ma'am, hindi po ba delikado pagka kayo ay bumabiyahe ba kayo ng madaling araw? Yes po, sir. Alas 4 ako ng madaling araw mag-uwi, alas 2. Pero kahit sir, while ako drive dito sa Davao, no scenarios po na may mga kalukuhan, may ginawa sila sa akin. Pero okay lang ba, isabi ko na meron akong pasahero na galing ng Maynila. Ayun. Yes po. Oh, sige po. Sila yung nagawa ng kalukuhan po inside my car. And isa po yun is, hindi naman lahat sila taga Maynila kasi may Koreano, 2 po. So 4 lang yung Pinoy na taga Maynila po yung kasama. So yung Koreano po yung gumawa ng gulo, at saka yung 5 na tao dito sa likod po, yun yung gumawa ng magsuntukan daw sila. So ngayon, sir, ginawa ko, pinababa ko doon sa may Gaisano Mall, Bahada, Davao. Hindi sila bumaba. So ngayon, pinagpatuloy ko na lang yung pagmamaniho ko kung saan yung location nila. Pagdating ng location, sir, doon na talaga ginawa nila na binusinan nila ng matagal yung hinawakan niya yung busena ko. So sa amin po, bawal po iyan. So ginawa ko po, hindi ako nagpanic or kasi naging strong woman lang din ako as a single parents po. So I have to calm myself talaga na hindi ako mag-shout or anything. Pinunta ko doon, pinaliko ko or U-turn ako papunta na police station. So yun po. Pero yung buong Davao naman mapayapa except tumin sa mga dayo. Yes po. Mas super talaga. I recommended Davao talaga. Even I came from here in Davao. Davao talaga is the peaceful city. Paano naman, ma'am? Halimbawa, bumabiyahe ba kayo ng madaling araw? Yes po, walang mangyayari po sa akin po. Except lang ko. Halimbawa, kunwari ako, madaling araw at babastusin ko kayo dahil babae. Meron ba kayong way na para makontak agad ang mga pulis? Yes po, si Grab kasi nagbibigay ng ng informasyon. Kung 5 minutes ka na hindi ka nag-drop ng pasahero or 10 minutes beyond 30 minutes, may magpa-pop up sa amin na call a police or emergency. So yun lang yung pinakamaganda dito sa Davao po. Kung sakalin man sa akin mangyayari, may matatawag ako na any police dito sa police station. At saka dito din sa Davao, lahat ng area po, maraming police. So safe ka talaga. At sa akin din hindi naman ako malaki yung kumpiyansa ko na safe ako. But masasabi ko lang sa pagmamaniho ko ng 12 days pa ako as a Grab driver na babae, wala pa talaga akong senaryo na sinaktan ako, binastos ako. Wala talaga. Very respectful talaga yung mga tao sa taga Davao. Yung 911, totoo po ba may 911 kayo dito sa Davao? Yes po, meron. Kung tatawagan mo si 911, sila yung sumasagot talaga. Effective naman, may sasagot? Yes po. Noon pa yan, si 911 talaga, very effective. Kaninong proyekto po yung 911? Ito po, sa kay President Duterte pa talaga. Since nga, na mayor pa lang siya, super peaceful po talagang Davao. Wala po talaga kami mga crimes dito, except lang yung mga kalukuhan na ginagawa. Yun yung against na hindi nyo magustuhan talaga. So may kasi may yung Davao, parang sa akin po, sir, Opo. Dito na kasi yung some of the Visayas po, nagpunta sila dito kasi alam nila, aside sa business,
safe din yung Davao. Hindi pa super crowded talaga. So kung pupunta kayo dito ng Davao po, kahit saan kayo pupunta po, safe talaga kayo. Except lang kung sa probinsya na po kayo. Pero within the city or even the hindi pa yung malayo-layo, sir, you're safety talaga dito sa Davao. Balita ko, ma'am, sa ibang bansa, pag tumawag ka ng 911, malaki ang bayad. Dito Hindi na free po dito, sir. Kahit ako mag-call ako ng free ang 911 dito? Yes po. Free talaga yung 911 dito pag may emergency po. So, mas maganda lang din na pinag-ano talaga ng Duterte na maging safe yung tao dito sa Davao. So, sabi nga ni President noon, ex-president po, na hindi niya gusto hayaan yung mga tao dito sa Davao na mapahamak ng ibang mga dayo. Yes po. Oo. So, yan lang po yung pinakamaganda talaga. Kasi ako, ma'am, na-experience ko, balik-balik ako ng Davao. Yes po. Yung naglalakad ako dito ng gabi. Wala talaga snatcher, sir. Except lang yung... Hindi mo pwede gawin dun sa amin. Sa ano yan? Yes. Oo. Yes po, wala talaga. Kahit mag-ano ka pa dito na malalaking gold, hindi talaga yan. Except lang po sa snatcher, parang hindi yan galing dito sa amin. Hindi dito. Opo, sa ibang yan, sa ibang lugar. Na siguro pinag-utusan lang din po, sir. So, amazing lang talaga. Number 1 city talaga yung hindi pa then polluted yung Davao. So meron namang traffic pero hindi naman same ng ibang po na sobrang traffic. Bawal, talaga. totoo ba yan? Bawal magkalat, bawal magsigarilyo, bawal dumura. Yes, sir, bawal dito yung dumura, magsisigarilyo kahit nasa loob ng sasakyan at saka sa daan. Bawal talaga at saka yung walang sapot po sa walang damit. Walang damit kaubad. po. Yes po. At saka may curfew din kami dito, sir. So, bawal talaga yung magdamagan, mag-inom. Pero okay naman magsikain lang. Pero kung mag-inom po ng magdamag, di po inaalaw ni Davao. So, meron kami curfew until 12 AM lang po. Sige, ma'am, last message po kay PRRD o sa mga Duterte. Ano pong nyo masasabi niyo sa kanila? Masasabi ko po is patuloy lang nila yung magandang hangarin nila sa mga tao dito sa Davao at saka yung sana maging peaceful na po yung Davao. Yun lang po. Sana mag-ingat din si ex-President Duterte kasi marami pang nangangailangan sa kanyang tulong. Yes po. Boboto natin ulit si BP. Yes, BP even Sara. si BP Sara. Si BP Sara talaga yung number 1 namin dito. Ay, last question na lang po, no? Yes po. Bago tayo maghiwalay kasi natatanong ko na yung Waxis. Yes, ano masasabi nyo kay Mayor Baste? Mayor Baste is mabuti naman si Mayor. Yes po. Okay naman yung pag-alaga niya dito sa Davao po. Pero meron lang din talagang mga taong gustong manira. So, sana manaig ang kagandahan at saka yung magandang asal dito sa Davao din po. Kasi sinisiraan ngayon si Mayor Baste, pero yes po. Lahat sila, kuya niya na si Kong Pulong, sinisiraan. Pati yes si BP po. Sara, sinisiraan. Sila lahat. Kaya nga, pero as a whole, maganda naman ang ginawa ng mga Duterte. Yes, sir. Sa lahat ng presidente, sa lahat ng ilang history na naging presidente, ang pinakamagandang naging naidulot is si President Duterte lang talaga. Yung na-feel namin ba na na fair siya at saka walang takaw, walang naging nakaw. Ayun. So, hindi talaga magnanakaw yung Davao. Hindi magnanakaw. Ayun ang tatanong ko, meron bang magnanakaw na Duterte? Wala po. Kasi sila lahat is maganda yung performance talaga. Kahit nakaupo sila, maganda talaga yung kahit
ganyan yung ano ni Duterte na magsalita siya ng yawa, bullshit, lahat ng ano, mga masasamang yung words. But may magandang hangarin talaga. Ito po yung mga pulis, oh. Ayan, nandito na po tayo sa lugar. So, sige po, doon tayo sa banda sa Waxis, madadami na pong pulis, no? Ang dami nila. So, ang maliwanag, ang mga Duterte maayos, magaling magpamalakad at sila po ay hindi corrupt, hindi magnanakaw at higit sa lahat, hindi addict. So, andito na po. Hindi talaga addict, sir, kasi may issue din sila na addict, hindi talaga yung totoo. Addict. Oh, yan ha, hindi na totoo. Okay, maraming salamat. Thank you. Salamat po, sir. Nilibre tayo ni ma'am ng Grab. Joke lang, bye-bye. Yes, ma'am.